We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inilalatag na ng Lipa City LGU ang ipatutupad na traffic rerouting scheme para sa gaganaping Grand Float Parade sa January 20. Isasara naman sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada sa lungsod upang bigyang daan ang aktibidad. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, 4 na araw bago ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Sebastian dito sa lungsod ng Lipa, may mga paalala na sa mga motorista para sa ipatutupad na road closure sa lungsod. Puspusa na ang isinasagawang paghahanda ng Lipa City Public Order and Safety para sa nalalapit na Grand Float Parade sa lungsod sa Sabado, January 20 bilang bahagi ng pagdiriwang sa kapistahan sa lungsod. Kumpara raw kasi sa nakaraang kapistahan, inaasahan ng lokal na pamahalaan ang pagdagsa ng mga residente at turistang makikilahok sa naturang parada. Nasa mahigit 20 float operators na raw ang nakapagpalistang sasali sa parada. Kasi po hindi na tayo yung mga nakaraang taon, ano pa tayo noon, yung pandemic, yung ganun pa, limited pa yung movement ng tao. So ngayon naman po ay talagang labas na lahat. So kami naman po, ikausap ko na rin yung ating mga PUJ na hindi na kami magpapapasok dito sa bayan para lang po yung lumuwag tayo dito sa bayan. Ang tricycle driver na si Robert, batid na raw ang layo ng daraanan sa pagsasara ng ilang kalsada sa lungsod sa susunod na araw. Naiintindihan naman daw niya ito at umaasang mas lalaki ang kita dahil sa pagdagsa ng mga tao sa lungsod. Lalakas din po kasi pista, maraming pasahero, maraming sasakay, siyempre kikita ng malaki. Kaya lang po, yung medyo matraffic, titiisin na lang. Meron naman siguro ibang hindi matraffic na daan, wag lang salubungin yung parada. Mula kasi sa Lipa Grand Terminal dadaan ang parada sa kahabaan ng General Luna papuntang CM Recto, kahabaan ng B. Morada hanggang makarating sa bahagi ng Jose P. Laurel Highway. Kaya ang mga sasakyan na palabas ng lungsod maaaring dumaan sa Barangay Balintawak patungo sa Tangko Drive patungong Batangas City. Maaga na raw silang nagbigay abiso sa mga motorista para maiwasan ang pagbigat sa daloy ng trapiko. Kooperasyon naman ang hiling ng lokal na pamahalaan sa mga motorista. Alam naman nating ito ay fiesta, celebration ng ating santo, si San Sebastian. So ito po ay kumbaga tradition na, kumbaga huwag na tayong iinit. Pasasalamat na lang natin to sa ating santo. Yung init ng ulo, huwag na dito sa kalsada natin. Sabi sa atin kanina ng Lipa City Public Order and Safety Officer, ilang oras lang naman daw ang itatagaan ng ipatutupad na road closure at matapos ang parada ay muli nang bubuksan ang kalsada sa mga motorista. Yan muna ang latest mula rito sa Lipa City. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Sa loob ng mabato at masukal na kuweba, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang 7 taong gulang na batang babae sa Barangay Palola, Lucban, Quezon, umaga nitong linggo. Siya na pala ang batang napareport sa pulisya na nawawala simula pa nitong Sabado. Natagpuan sa kuweba ang bata nang tiyuhin ng biktima sa paggalugad ng mga ito sa kanilang barangay. Sa report ng pulisya, may nakita ang tiyuhin na lalaking lumabas mula sa kuweba na may bitbit na panghukay. Kinutuban daw ang kaanak saka dali-dali pumasok sa loob. Doon na nakita ang bunton ng mga batong nakataklob sa katawan sa walang kamuwang-muwang na bata.
Agad ipinagbigay alam ng mga kaanak sa kinaukulan ng insidente at doon naaresto ang sinasabing sospek. Hawak na siya ng pulisya habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Natagpuang patay at palutang-lutang ang 40 anyos na babae sa dagat na sakop ng Mabini, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 40 anyos na babaeng turista mula Antipolo, Rizal matapos malunod sa karagatang sakop ng Barangay San Teodoro, Mabini, Batangas pasado alas 8 ng umaga noong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, kasama umano ng biktima ang kanyang alagang aso upang magkayak. Wala raw suot na life jacket ang biktima at posibleng napadpad sa malalim at umano'y delikadong bahagi ng dagat. Yung area po yun ay napakalakas din po ng alon at current sa ilalim. Yun pong kayak na ginagamit niya ay madali pong ma-out of balance. So, maaari po na out of balance siya na pinulikat hanggang sa hindi niya ma-reach out yung kayak na ginagamit niya na nag-lead po sa kanyang pagkalulod. Isang barko umano na patungong Tingloy, Batangas ang nakakita sa palutang-lutang na katawan ng biktima at kaagad na itinawag sa Coast Guard Substation, Mabini. Sinubukan pa raw i-revive ng mga crew ng barko ang biktima ngunit wala na itong pulso. Kaagad dinala sa dalampasigan ang wala ng buhay na biktima at itinawag sa kanyang pamilya ang insidente. Nakita rin ng mga bangkero ang alagang aso ng biktima ilang metro ang layo kung saan nakita ang katawan ng biktima ngunit mahina na rin daw ito at kalaunay namatay rin. Abiso ng otoridad sa mga turista at residente upang hindi na maulit pa ang kaparehong insidente. Kapag magkakandak po tayo ng any activity with regards to seawater po natin, dapat lagi po tayo magsusuot ng life vest at make sure na meron po tayo palaging body at wag na wag magsosolo or lalayo ng mag-isa kasi hindi natin malaman kung ano yung maaaring maging resulta ng aktibidad na ginagawa natin. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, January 16. Tataas ng 80 hanggang 90 centavos ang kada litro ng diesel, habang 20 hanggang 40 centavos naman ang kada litro sa gasolina. Posible ring tumaas sa 70 hanggang 90 centavos ang kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bunsod pa rin ito ng pag-atake ng mga rebeldeng grupo sa Red Sea na nakaapekto sa transportasyon ng mga produktong petrolyo. Ramdam na raw ng ilang magsasaka sa Batangas ang epekto ng El Nino sa kanilang mga pananim. Ang ilang mga tanim na gulay natutuyo na dahil sa tindi ng init. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nakapag-harvest pa ngayong araw ng mga panindang kamatis ang magsasakang Sinilo sa Barangay Malainin, Ibaan, Batangas. Malaking bagay dahil kung aabutan pa raw ng matinding init, baka masira ang mga bunga. Ang ilang pananim kasi apektado na ng init na nararanasan. Nanunuyo na ang mga dahon. Nababahala na si Mang Nilo sa patindi ng patindi pang init. Hindi sa hitsura ng pananim, hindi naman siya nasariwa, parang lalong natutuyo galing ng init. Sa darang ng matinding init, natutuyo na rin ang mga lupa. May pinagkukuhanan pa raw sila ng tubig sa ngayon. Pero hindi tiyak kung masasapatan ang nasa 6 na ektaryang natutuyong lupa. Ang pag-asa na lang daw nila ay ulan. Hindi naman kami pwedeng tumanim ng tuyo. But tatanim ka ng tuyo, tatanim ka ng mga Marso. Tapos ay ulan ng mga Mayo, Hunyo. Wala na rin ang pananim. Kahit diligin, wala na yun. At habang wala pa ang tag-ulan, sa deep well o poso rin muna nakikinabang ang mga magsasaka. Unang sinabi ng Pag-asa na sa buwan ng Marso, Abril at Mayo ang tinitingnang warmest months. Ayon sa Provincial Agriculture Office ng Batangas, dry spell ang nararanasan sa lalawigan. Ilang buwan na raw kasing hindi inuulan ang Kalakhang, Batangas. Hindi naman siya talagang drought talaga, but talaga magkakaroon ng pagkatuyo, tagtuyo to. Hindi naman siya nasa kategory talaga na drought kung tawagin. Alam daw nila ang iniinda ng mga magsasaka. Higit 20 million pesos ang pondo nila para tumugon sa mga apektadong magsasaka. Katuwang daw nila ang DSWD para sa Cash for Work program. Paggagawa mo ng mini dam, magagawa ka ng paghahakot ng tubig, kung saan ang magandang source, pag-identify, pag-iipon, yan yung mga activities na kinakailangan nilang gawin. Magpa-participate ka sa isang training, yan yung nakapaloob doon sa programa namin. May handa na ring ayuda ang pamahalaang panlalawigan sa mga lubos na masasapul ng El Nino. Bukas ang tanggapan para tumugon sa problema ng mga magsasaka. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez,
Balitang Southern Tagalog. Isinagawa sa Barangay Santa Clara, Batangas City ang prosesyon, luwa at subli kaugnay ng kapistahan ng Santo Niño ng Batangan. Tunghayan yan sa report. Inosente, bata, isang munting poong nagbibigay ng himala at biyaya. Yan ang karaniwang turing sa imahe ng Santo Niño o Batang Jesus. Sa buong simbahang Katolika sa Pilipinas, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Batang Jesus o Santo Niño tuwing ikatlong linggo ng Enero, isa sa mga pinakatanyag na debosyon ng mga Katoliko sa bansa. Pero sa Barangay Santa Clara sa Batangas City, nakatalaga ang ika-15 ng Enero bilang petsa ng kapistahan ng lugar, bilang pagpaparangal sa puon sa titulong Santo Niño ng Batangan. Sa katunayan, bisperas ito ng mismong araw ng kapistahan ng puon na kinikilalang patron ng lungsod ng Batangas. Pinaniniwala ang napadpad at nakita mula sa Kalumpang River na palutang-lutang sa isang batang o troso ang sinasabing mapaghimalang imahen, ang naging sentro ng malalim na debosyon ng mga Batanggenyo sa Batang Jesus, kabilang ang mga mananampalataya ng Barangay Santa Clara. Taong 1813 pa sinimulang ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño sa barangay. Taong 1949 naman, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naipatayo ang kapilya ng baryo na Yari sa Bato. Sa pagsisikap ng mga deboto, yumabong ang debosyon sa puon. Ngayong taon, ginugunita ang ika-75 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng kapilyang Yari sa Bato na sumasalamin din sa 75 taon ng patuloy na pamimintuho ng mga taga Santa Clara o Batang Aplaya sa Santo Niño ng Batangan. Maraming mga naganap na kasiyahan sa barangay, iba't ibang mga panoorin, aktibidad at patimpalak ang nasaksihan ng mga residente sa lugar. Nagdaos din ang 9 na araw na misa nobena sa karangalan ng Santo Niño. Tuwing ika-14 ng Enero, hinihiram ng mga taga Santa Clara ang orihinal na imahe ng Santo Niño ng Batangan sa Minor Basilica of the Immaculate Conception para iprosesyon patungo sa barangay. Ngayong araw ng kapistahan ng barangay, January 15, nagdaos ng misa konselebrada na pinangunahan ni Reverend Monsignor Alfredo Madlangbayan. Ayon sa mga deboto, malalim ang kanilang debosyon sa Batang Jesus dahil alam nilang hindi sila mabibigo sa kanilang mga kahilingan dito. Kahit ano raw malakas na bagyo ang tumama sa kanilang lugar na isang coastal barangay, hindi sila natatakot na masalanta dahil alam nilang pinoprotektahan sila ng Santo Niño ng Batangan. Bagamat marami na rin sa kanilang mga kabaryong umalis o napalipat ng tirahan dahil sa industrialisasyon sa barangay, nanatili naman daw ang kanilang pananampalataya at pananalig sa Santo Niño. Patunay rito ang pagpapatuloy ng taunang selebrasyon ng kapistahan ng lugar na isa rin daw pasasalamat sa lahat ng biyayang kanilang nakakamtan dahil sa pamimintuho sa Santo Niño ng Batangan. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, January 16, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng row clearing ng mga linya at konstruksyon ng mga tapping pole. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpo ang patay sa kanyang kwarto ang isang dentista na isa ring barangay kagawad sa Calapan City Oriental, Mindoro. Kinundi na naman ng Calapan City LGU ang pamamaslang sa dentista. Alok din nila ang 200,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo sa sospek sa krimen. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nakadapa at duguan ang lalaking ito ng respondihan ng mga otoridad sa Barangay San Vicente Central, Calapan City Oriental, Mindoro. Ayon sa pulisya, bandang alas 8:30 ng umaga nitong linggo, natagpuan ng 63 anyos na biktima na tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan na dahilan ng agaran niyang pagkamatay. Ang biktima na mas kilala bilang Doc Ting Bolor ay isang dentista at kagawad ng barangay. Madaling araw, ganon, yung nangyari. Siguro po ay as to the fresh ng dugo. Pero para po mas sigurado, edi siyempre po yung ating soko po ang magdidetermine. Ayon sa pulisya, pagnanakaw ang tinitingnang inisyal na motibo sa krimen. Magulo at nagkalat kasi ang mga gamit sa loob ng kwarto nito. Mas madalas daw po siya doon natutulog, doon po sa may clinic din niya. Kasi din po niya yun eh. Ang alam ko yun ang rehistrado niya na na residence. Kaya lang, hindi lang naman yun yung kanyang bahay. May CCTV sana na makakatulong sa investigasyon ng kaso. Pero ayon sa pulisya, tinangay rin ito ng mga sospek. Accordingly, dun sa po natin, mga investigators po natin ay
kinuha po ng perpetrator. Ang Calapan City LGU kinondena ang brutal na pamamaslang kay Doc Ting. Nagpalabas na rin ng 200,000 pesos na reward money para sa makakapagturo sa nasa likod ng krimen. Hustisya ang sigaw nila. Ito ay isang matinding paglabag sa karapatang pangtao. Anumang impormasyon na makakatulong upang madakip ang may sala o kriminal ay pagbigay lamang sa aking tanggapan. Isinasailalim na sa otopsiya ang mga labi ng dentista. Sinisika pa na makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi. Isinasagawa na ng mga otoridad ang follow-up investigation sa kaso at para matukoy ang nasa likod ng krimen. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nahukay ng militar ang mga pampasabog at samot-saring bala sa bundok na bahagi ng Taysan, Batangas. Samantala, nadiskubre din ng militar ang ilang kagamitan sa paggawa ng IED sa isang abandonadong kubo sa Kapalonga, Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Iba't ibang klase ng mga pampasabog, mga baril at bala ang nadiskubre ng 59th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Ginhawa, Taysan, Batangas noong Sabado. Inilibing umano ito ng mga rebelding grupong CPP, NPA, NDF sa nasabing lugar. Ito ang ibinunyag umano ng dati nilang kasamahan na nagbalik na sa gobyerno. Patuloy pa raw sa pakikipag-ugnayan ang mga sundalo sa mga dating kasapi ng rebelding grupo upang makalap ang mga mahalagang impormasyon at detalye hinggil sa mga natitira pang lokasyon kung saan itinago at itinanim ang iba pang mga kagamitang pandigma. Samantala sa Kapalonga, Camarines Norte, nadiskubre naman sa isang abandonadong kubo sa kabundukang bahagi ng naturang lugar ang ilang mga kagamitan sa paggawa ng Improvised Explosive Device o IED. Habang nagsasagawa ng internal security operation ang mga operatiba ng otoridad, nakuha sa operasyon ang 10 piraso ng non-electric blasting caps, 5 metrong detonating cord, 2 kilo ng ammonium nitrate, 3 flashlights, mga baterya, isang synthetic leather wallet, isang rolyo ng electrical tape at isang pakete ng plastic bag. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad para sa karagdagang impormasyon na makakalap kaugnay sa mga na-recover na kagamitan. Sa ngayon, ang mga na-recover natin ng mga IEDs ay na-turn over na sa PICO or Provincial Explosive Ordnance Disposal in K9 unit natin dito sa probinsya ng Camarines Norte. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nasilayan ng ilang namamasyal ang ganda ng Bulkang Taal sa Barangay Halang sa Lipa City. Samantala, namataan ang mahihinang pag-usok mula sa bunganga ng bulkan kaninang umaga. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sightseeing sa Bulkang Taal ang idinayo ng magpipinsang ito sa Barangay Halang sa Lipa City. May view na ng lawa, enjoy pa sa malamig na hangin sa lugar. We have our cousins here from Australia. So pinasyal namin sila dito because we want them to see one of our growing tourist spots here in Lipa. Looking from afar, it's good being over here, no, not over there. Tila pakitang gilas ngayon sa mga namamasyal ang Bulkang Taal. Naaaninag ng husto ang forma nito sa kalayuan. May pag-usok man pero may hina lamang ito at mabilis ding nawawala sa himpapawid. Ang aktibidad na ito normal lang sa aktibong bulkan gaya ng Taal. May mainit kasing volcanic fluid sa bunganga ng bulkan. Ayon sa state volcanologist na FIVOLCS, walang naitalang volcanic smog o VOG sa palibot ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, walang nairehistrong volcanic earthquakes ang ahensya. Ilang araw na magkakasunod na ring walang pagyanig sa ilalim nito. Pero sa kabila nito, hindi pa rin pinahihintulutan ang pamamalagi at pamamasyal sa isla ng bulkan. Paalala lang ulit natin sa mga kababayan natin na yung permanent danger zone is the Taal Volcano Island, the whole volcano island. So wag nang bumalik doon again, para na rin ito sa ating kaligtasan, sa kanilang kaligtasan. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Tampok ang iba't ibang lokal na produkto at halaman sa Trade Fair 2024 sa Lipa City. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Mahigit 2 taon na ang negosyong halamanan ni Jocelyn sa Barangay San Isidro sa Lipa City. Sa pagtatanim at pagbebenta ng mga halaman na daw niya ginugol ang oras, simula nang makauwi mula sa Dubai nang magtrabaho siya doon bilang isang OFW. Bagamat unti-unti na raw nakikilala ang kanyang negosyo, malaking tulong pa rin daw ang mga trade fair para mas lalo pang makilala at kumita. Makabenta po sana ng madami, syempre, at saka makakuha tayo ng buyer. Kasi pagka po sumasali sa ganito, nakikilala tayo. Ngayong araw binuksan ang Lipa City Trade Fair
para sa mahigit 20 business owners at local entrepreneurs sa harap mismo ng City Hall. Ito'y combination ng effort ng agriculture, cooperative, and veterinary office. So yung mga products ng mga members nila, cooperative members, mga farmers natin, dito nila dinidisplay para din na makatulong tayo sa kanilang negosyo. At the same time ay yung mga namimili naman ay makita nila yung products ng Lipa. Yung iba talaga, world class yung kanilang mga products. Unfortunately, hindi lang talaga nila ma-market ng tama. Tampok sa naturang trade fair ang ilan sa mga produktong gawa mismo ng mga residente at makikita sa lungsod gaya ng mga kandila na may iba't ibang scents o amoy, mga locally fruit-bearing at flowering plants, locally produced honey at iba't ibang mga pagkain. Ang business owner na si Robert umaasang mas makikilala ang produktong natural juices sa kanilang pagsali sa trade fair. Yung mga juices na yan puro extract, hindi yan yung mga powder na hinalo mo siya. Kasi yung powder maraming asukal. Ito mga natural eh. Hindi siya organic pero natural siya kasi galing siya sa prutas mismo. In-extract siya. Itong mga juice na ito ginagawa namin kung anong may prutas sa Batangas. Lahat ng prutas. Kasi tinutulungan namin ang mga farmers para sila ma-encourage. Dagsa naman ang ilang mga residenteng nais matimusan at bumili ng mga produkto sa lungsod gaya ni Andrea. Marami pong halimbawa po matitikman or malalaman po nila kung anong meron ang pinapabatid ng Lipa City. Marami pa pong mahihikayat na mga Lipeño na makapunta dito since nagbo-booming pa po yung tourism industry. Patuloy naman ang panghihikayat ng lokal na pamahalaan at ang kilikin ng mga produktong lokal sa Lipa City. Sana po ay pasyalan nyo naman kami dito sa City Hall grounds para inyong matikman yung masasarap na pagkain ng mga taga-Lipa, malaman yung aming mga products na very proud kami as Lipeño at makatulong din naman sa mga small and medium enterprises na sila ay magkaroon ng opportunity na mai-market nila yung kanilang mga products. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Layo ng Philippine Living Heritage Initiative na panatilihing buhay ang Filipino culture sa mga batang lumaki sa ibang bansa. Alamin yan sa report. Mga kabataang Pinoy na lumaki sa ibang bansa pero napapanatili ang puso at isipang makabayan. Ito ang target ng The Philippine Living Heritage Initiative, isang non-profit organization na nakabase sa Boston, United States. Ayon sa CEO at co-founder nito na si Myrish Cadapan Antonio, kanilang misyon ang pagyamanin ng kulturang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ang aming adhikain or mission is to deepen Filipino identity and build thriving global communities through information and more knowledge on our history and our rich living heritage. Mga kabataan na edad 14 hanggang 18 na may tugong Pinoy ang target ng Filipino Youth Leadership Program. Bukod sa mga online sessions, may pagkakataon silang magkaroon ng immersion o aktual na pagbisita sa iba't ibang heritage sites sa Pilipinas, gaya ng na-experience nila Riley, Jill at Xavier. The first main place we visited, we were in Intramuros near Manila, and we visited Casa Manila. We learned about the early Spanish influence during colonization. One place we went in when we were in Manila was Emilio Aguinaldo's house. I thought that was one of my favorites because we actually saw the place where it declared independence and waved the flag, and I thought that was really cool. I think for me, I really liked going to Masungi, where you could just really see all the nature and kind of be more in touch with what's outside the big city. Naniniwala ang The Philippine Living Heritage Initiative na makakatulong ang programa para sila ay maging mabuting tao at mahusay na global leaders sa hinaharap. The program can make themselves stronger leaders at parang get to know themselves better as Filipinos and at the same time gain friends all over the world. Pwedeng bisitahin ang kanilang website www.philippinelivingheritage.org sa mga aplikante o mga gustong matuto tungkol sa Filipino heritage and culture. Chris Zuniga, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV,
Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon pero uulanin ang malaking bahagi ng bansa. Ang maulang panahon ay dulot ng shear line na umaabot sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao at amihan na umaabot naman sa Luzon at iba pang panig ng Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon at Mindoro provinces. Malalakas ang ulan sa Mindoro Occidental, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Magiging maalon at delikadong pumalaot sa northern seaboards ng Northern Luzon, eastern seaboard ng Southern Luzon at eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Bigong masungkit ang mahigit 662 million pesos na jackpot sa Grand Lotto 655. Nagpaalala naman ang PCSO sa publiko na sa mga authorized outlet lang bumili ng tiket. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sige-sige sa pagtaya sa lotong ilang Batanggenyo ilang oras bago ang bola sa pinakamalaking jackpot ngayon sa Lotto Draws. Tumataginting kasing 662.1 million pesos ang jackpot sa Grand Lotto 655 noong weekend. Maraming umaasang maambunan ng swerte at palaring maging milyonaryo. At sa 9 PM draw nitong Sabado, lumabas ang winning combination na 11, 28, 53, 54, 3 at 37. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO results, walang nakakuha sa kombinasyon. Kaya sa Lotto Draw ngayong Lunes ng gabi, madaragdagan pa ang pot money. Nagsisimula ang jackpot prize ng Grand Lotto 655 sa 29,700,000 pesos. At para maka-jackpot, kailangan bumuo ng higit 28,900,000 combination. Binobola ang Grand Lotto 655 tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado. Sunod sa may pinakamalaking pot money ang Super Lotto 649 na umaabot ang papremyo sa mahigit 574 million pesos. Paalala ng PCSO, bumili lang ng ticket sa mga authorized outlet at mga official branch nito bago pa man ang actual draw. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mamayang 8:50 PM na ang World TV premiere ng Love, Die, Repeat sa GMA Prime. Samantala, mapapanood na rin mamayang 9:35 PM ang Asawa ng Asawa Ko na pagbibidahan ni Raver Cruz, Jasmine Curtis Smith at Lizelle Lopez. Narito ang report ni Hazel Alviar. Pagbibidahan ni Jeneline Mercado at Sian Lim ang Love, Die, Repeat na mapapanood na simula mamayang gabi. Inabot ng halos 3 taon bago ito matapos dahil matatandang nag-break muna si Jeneline sa pag-ate ng mabuntis at ipanganak ang anak nila ni Dennis Trillo. Dahil dito thankful siya sa network at sa kanyang mga katrabaho na hinintay siya para tapusin ang nalalabi niyang mga eksena. Abangan gabi-gabi ang Love, Die, Repeat sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Mapapanood na rin mamayang 9:35 ng gabi ang Asawa ng Asawa Ko na pinagbibidahan ni Raver Cruz, Jasmine Curtis Smith at Lizelle Lopez. Mapapanood din dito sina Martin Del Rosario, Joem Bascon, Kim De Leon, Luis Hontiveros, Patricia Coma, Bruce Roland, Crystal Paras, Jennifer Maravilla at Gina Alahar. Samantala mula naman sa taping noong nakaraang araw, dumiretso sa ospital ang Black Rider star na si Ruru Madrid dahil sa ilang araw ng trangkaso at sore throat. Sa kanyang social media post, pinasalamatan ng aktor ang kanyang girlfriend na si Bianca Umali sa pag-asikaso nito sa kanya. Samantala dahil sa nangyari kay Joan at sa kanyang pamilya, magsasalita na si Paeng hinggil sa kanyang nalalaman laban sa Golden Scorpion. Umpisa na kaya ito ng pagbagsak ng grupo. Ang lahat ng yan huwag palampasin sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, January 16, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng Lemery at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng row clearing ng mga linya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan.
Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.